Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang isang napakahalagang paksa. 7 pakaing maaring biglang makapinsala sa iyong mga bato kapag kinain kasamang nato. Binabalaan kang nga doktor na itigil agad ang pagkain nga ito. Sino sa inyo ang nagbukas ng ref kaninang umaga at kumuhang isang paketeng nato? Hinalo ito, hinayaan ang mga hibla na humaba, at inilagay sa ibabaw ng mainit na kanin. Sa tabi nito ay isang saging na binalatan at isang baso ngang malamig na tomato juice. Ito ay isang nakasanayan na ninyong ginagawa tuwing umaga para sa inyong kalusugan. Ang nato ay mabuti para sa puso, ang saging ay masustansya, ang tomato juice ay mabuti para sa presyon ngang dugo. Naniniwala kayo na ang lahat ng ito ay natural at mabuti para sa katawan. Ngunit ngayong araw, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na maaring ikagulat ninyo. Ang kombinasyong ito ay maaring magdulot na patuloy na pag-iipon na potassium sa inyong dugo nang hindi ninyo nalalaman. At kapag ang potassium ay umabot sa mapanganib na antas, biglang magsisimulang magulo ang ritmo ng puso ng walang babala. Bilang isang espesyalista sa bato na may higit sa 35 taong karanasan, marami na akong nakasalamuhan na pasyente. Sa loob ngang mahabang panahon na iyon, paulit-ulit kong nakita ang parehong senaryo. Isang taong napakaingat sa kanyang kalusugan ang biglang dinadala sa emergency room isang umaga. Kapag sinuri, ang potassium sa kanyang dugo ay tumaas na sa mapanganib na antas. At kapag tinanong, ang kanilang kinakain gabi-gabi ay nato, saging, at miso soup. Lahat nga ito ay pinaniniwalaan nilang mabuti para sa katawan. Hindi ang pagkain ang problema. Ang problema ay nasa kombinasyon at ang pagpapatuloy ng parehong paraan ng pagkain ng hindi. Nalalaman ang pagbabago ng katawan paglampas ng 60 taong gulang. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwento ni G. Romeo Santos, 65 taong gulang, dating empleyado mula sa Manila. Pagkatapos magretiro, si G. Santos ay araw-araw na naglalakad, tumigil sa pag-inom at paninigarilyo, at taon-taon ay hindi lumiliban sa check-up. Ang kanyang almusal ay napakasimple, isang tasang kanin, isang paketang nato, at isang saging. Ginawa niya itong maraming taon. Akala ni G. Santos, ito ang perpektong almusal. Ang nato ay mabuti para sa puso, ang saging ay masustansya. Lahat ay natural at malusog. Ngunit isang umaga, habang nakbabasa ang pahayagan si G. Santos, biglang sumakit ang kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay gumugulo ang tibok. Hindi siya makahinga. Agad na tinawagan ng kanyang asawa ang ambulansya. Sa ospital, ang antas ng potassium sa kanyang dugo ay 702 mmol. Ang normal na antas ay 3.5 hanggang 5.0. Kung mas mataas pa ang kaunti, maaring tumigil na ang puso ni G. Santos. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na ang nilalaman ng video na ito ay para lamang sa layunin ng pagbibigay impormasyon upang suportahan ang inyong kalusugan. At hindi ito kapalit ng medikal na diagnosis o paggamot. Kung kayo ay nadiagnose na may sakit sa bato, o kung kayo ay binigyan ng doktor ng dietary restrictions, mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor bago subukan ang anumang bagay. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang 4 na mahahalagang bagay. Una, bakit may 7 pagkain na maaring maging mapanganib kapag kinain kasama ang nato? Ipinaliwanag ko ang bawat dahilan ng detalyado. Lahat ng ito ay mapakaing pamilyar sa inyo at iniisip ninyong mabuti para sa katawan, lalo na ang unang 3 ay kinakain ng marami tuwing umaga. Susunod, bakit nakbabago ang epekto sa katawan paglampas ng 60 taong gulang kahit pareho ang paraan ng pagkain? Ipapaliwanag ko ng malinaw ang ugnayan ng bato at potassium. At sa ikatlo, ibabahagi ko sa inyo ang 3 gintong prinsipyo na maaari ninyong gamitin simula ngayon. Ito ay mga konkretong paraan upang matalinong ayusin ang pagkain sa halip na itigil.
Panghuli, ibabahagi ko sa inyo ang 7 araw na praktikal na plano na maaari ninyong simulan bukas nga umaga. Kung panorin ninyo hanggang sa huli, ibabahagi ko sa inyo ang payo na nakayon sa edad para samga nasa 50s, 60s, at 70s pataas. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling gamot o espesyal na sangkap. Kailangan lang ninyong suriin ng kaunti ang inyong kombinasyon sa almusal. May isang bagay lang akong gustong itanong sa inyo. Ano ang kinain ninyo kasamang nato ngayong umaga? Saging ba? Tomato juice ba? O iba pa? Mangyaring isulat ito sa comment section at ipaalam sa akin. Binabasa ko ang lahat ng inyong komento. Sinusubukan kong sagutin ang lahat. Kaya, simulan na natin. Una, upang maunawaan ninyo ang puso ng ating diskusyon ngayon, gusto kong ipaliwanag ng malinaw hanggat maari ang ugnayan ng bato at potassium. Ang nato ay isang napakagandang pagkain. Mayaman ito sa protina, naglalaman ng enzyme na natokinasa na nagpapalabnaw dugo, at mayaman din sa vitamin K2 na nagpapalakas ng buto. Ito ay isang hindi mapag-alinlanganan na katotohanan. Hindi ang nato ang problema. Ang problema ay kung ano ang kinakain kasama ang nato, at ang pagpapatuloyng pagkain ng hindi nalalaman ang dalawang bagay na ito, kung paano nagbabago ang ating katawan sa pagtanda. Kaya, ano ang potassium? Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa ating katawan. Mahalaga ito para sa pagregulateng ritmo ng puso, paggalaw ng kalamnan, at paghahatid ng nerve signals. Hindi gumagana ng normal ang katawan ng walang potassium. Ngunit ito ang mahalagang punto, ang kailangan lang ng katawan ay ang tamang dami. Magiging problema kung masyadong kaunti, ngunit magdudulot ng mga isyong nagbabanta sa buhay kung masyadong marami. Ihambing natin ang potassium sa kuryente. Kung may tamang boltahe ang kuryente sa bahay, gagana ng maayos ang ref at washing machine. Ngunit kung masyadong mataas ang boltahe, puputok ang breaker. Ganito mismo ang mangyayari sa katawan kapag masyadong marami ang potassium. Biglang puputok ang breaker na siyang puso. Kaya, sino ang namamahala sa balanseng potassium na ito? Ito ang bato. Ang bato ang tanging organ sa ating katawan na nagre-regulate ng antas ng potassium sa dugo, araw-araw. Sinasala nito ang humigit kumulang 150 litrong dugo at inilalabas ang sobrang potassium bilang ihi. Ito ay tulad ng isang dam na nagre-regulat ng daloy ng tubig sa ilog. Kahit malakas ang ulan, kung gumagana ng maayos ang dam, hindi ito aapaw. Ngunit kung luma na ang dam at bumaba ang kapasidad nito sa pagproseso, apaw ang tubig kahit sa parahong ulan. Ang problema ay ang dam na ito ay tahimik, ngunit tiyak na tumatanda kasama nga edad. Ang paganang bato ay nagsisimulang bumaba ng paunti-unti pagkatapos ng 40 taong gulang. Ito ay bahaging natural na pagtanda na nangyayari sa lahat, ngunit ang nakakatakot ay hindi sumasakit ang bato. Hindi ito nagrereklamo. Halos walang sintomas na lumalabas hanggat hindi bumaba ang pagana nitong kalahati. Ito ay tulad ng isang tapat na manggagawa na tahimik na patuloy na nagtatrabaho. Paglampas ngang 60 taong gulang, ang pagana ngang bato ngang marami ay nasa 50 hanggang 60% na lamang ngang pagana nito nong bata pa. Hindi rin bihira na mas bumaba pa ito sa 70-hanas. Ngunit kung ang creatinine value ay nasa normal na saklaw sa taunang check-up, iniisip ngang marami na malusok ang kanilang bato. Sa katunayan, bumaba na ng husto ang pagana nito kahit nasa normal na saklaw pa rin. Ang mahinang bato ay hindi na kayang maglabas ang sapat na potassium. At kapag kumain kang maraming pagkaing mayaman sa potassium ng sabay-sabay, hindi ito kayang iproseso ng bato at mag-ipon ang potassium sa dugo. Ito ang tinatawag na hyperkalemia. Ang nakakatakot tungkol sa kondisyong ito ay ang mga sintomas nito ay napaka-ambiguous. Medyo pagod, medyo nanghihina ang mga kamay at paa, medyo mabigat ang katawan. Ang mga sintomas na ito ay hindi pinapansin ng marami na iniisip na ito ay dahil sa edad.
At kapag umabot na sa mapangganib na antas ang potassium sa dugo, magsisimulang magulo ang electrical signal sa NG puso. Hindi regular ang tibok ng puso. At sa pinakamasamang kaso, biglang titigil ang puso nang walang babala. Naalala ninyo ba na ang antas ng potassium ni G. Santos ay 7.2? Ang normal na upper limit ay 5 kapag lumampas sa 6 ikinokonsidera ng doktor ang emergency treatment. Kapag lumampas sa 7.0, mabilis na tumataas ang panganib na tumigil ang puso. Si G. Santos ay nasa 7.02, ngunit halos wala siyang naramdamang sintomas hanggang sa umagang iyon. Kaya, bakit ang NATO ang sentrong problemang ito? Ang isang paketeng NATO, humigit kumulang 50 gram, ay naglalaman ng humigit kumulang 300 mg potassium. Kung ito lang ang marinig, hindi ito masyadong marami. Ngunit ang problema ay ang kinakain kasama ng NATO. Kung magdaragdag ka ng isang saging sa almusal, magdaragdag ng 400 mg ng potassium. Kung giinom kang isang latang tomato juice, magdaragdag pang 600 mg. Kung inom kang isang tasa ng miso soup na may wakame, magdaragdag pa ng 200 mg. Kalkulahin natin ito, NATO 300, saging 400, tomato juice 600, miso soup 200, na may kabuang 1,500 mg ng potassium sa isang almusal lamang. Kung ikaw ay bata at malusog ang bato, maaring maproseso mo ito nang walang problema. Ngunit para sa mga nasa 60 taong gulang pataas at bumaba na ang paggana ng bato, ang pagpasok ng ganito karaming potassium ng sabay-sabay ay tulad ng pagbuhos ng isang malaking balde ng tubig ng sabay-sabay. Kung dahan-dahan lang ibuhos, kaya itong iproseso, ngunit kung dumating ng sabay-sabay, aapaw ito. May isa pang mahalagang bagay na ibabahagi ko sa inyo. Ang asukal na nilalaman sa saging ay nagpapataas ng antas ng asukal sa dugo nang mabilis pagkatapos kumain. Pagkatapos, naglalabas ang katawan ng maraming insulin. At ang insulin na ito ay nagpapakolekta ng potassium mula sa dugo papasok sa mga cells, pansamantalang nagpapababa ang antas ng potassium sa dugo. Mukha itong magandang bagay, ngunit ito ang problema. Ang potassium na nakolekta sa mga cells ay babalik sa dugo sa kalaunan. Pagkatapos bumaba ang antas ng asukal sa dugo, ang potassium ay muling ilalabas sa dugo. Ibig sabihin hindi lang pagkatapos kumain ng almusal, kundi pati na rin ilang oras pagkatapos, may alon ng potassium na dumadagsa sa bato. Kailangan iproseso ng bato ang dalawang alon na ito. Para sa mahinang bato, ito ay napakalaking pasanin. Kaya, bakit patuloy na nasisira ang bato kahit na nag-ingat ka araw-araw? Sa katunayan, sa mga nakasanayang gawain ngang nakatatanda sa Pilipinas na sa tingin nila ay para sa kalusugan, may nakatagong bagay na tahimik na sumisira sa bato. Susunod, pag-usapan natin ang mga konkretong halimbawa nito. Kaya, bakit partikular na mahirap malaman ang problemang ito nga nakatatanda sa Pilipinas? Ang sagot ay nakatago sa kultura ng pagkain ng Pilipinas at ang seryosong paglapit sa kalusugan. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na may pinakamahabang buhay. Walang duda na ang isa sa mga sikreto nito ay ang karunungan ng pagkaing Pinoy na naipasa mula pa noong sinaunang panahon. Ang pagpapahalaga sa fermented foods, pagkain ng isda, at paggamit ng maraming gulay. Ang ganitong kultura ng pagkain ay matagal nang sumusuporta sa kalusugan ng mga Pilipino. Ngunit sa lupeng parehong kulturang pagkain na iyon, may natural na nakatagong kombinasyon na nangangailangan ng pag-iingat kapag nagsimula ng humina ang bato. May 4 na dahilan kung bakit partikular na laganap ang problemang ito sa mga nakatatanda sa Pilipinas. Ang una ay ang NATO ay malalim ng nakaugat sa hapagkainan mula pa noong panahon ng Espanyol. At ang maling paniniwala na normal na kumain nito araw-araw ay naipon sa loop ng maraming taon. At ang kanilang kaseryosohan, ironically, ang nagpapalala ng problema. Kung marinig sa TV na mabuti ang saging, magdaragdag ng saging.
Kung mabasa na mabuti ang tomato juice, magdaragdag din ng tomato juice. Hindi lahat ng impormasyon ay mali, ngunit kung pagsasama-samahin ang lahat kasama ng nato, tulad na pag-inom ng maraming uri na gamot at nakakaroon na interaksyon, tahimik na naipon ang pasanin sa bato. Ang pangalawa ay mayroong nakatagong panganib na hindi nakikita sa mga pagsusuri. Kung ang creatinine value ay nasa normal na saklaw sa taunang check-up, iniisip ng marami na maayos ang kanilang bato. Ngunit ang creatinine isang indikator na hindi madaling lumabas sa mga resulta hanggat hindi bumaba ng husto ang pagana ng bato. Kahit bumaba na ang pagana ng 30 hanggang 40%, maaring nasa normal na saklaw pa rin ang creatinine. Higit pa rito, hindi karaniwan na sukatin ang potassium level sa dugo pagkatapos kumain sa mga karaniwang health checkup. Kahit normal ang potassium level kapag gutom, maaring tumaas ito sa mapanganib na antas sa loob ng 1,2 oras pagkatapos kumain ng almusal. Si G. Santos din ay sinabihan na walang abnormal sa kanyang taunang check-up. Hindi lang nakikita sa mga pagsusuri, ngunit tahimik na lumalapit ang panganib. Ang pangatlo ay madaling mapansin ang sintomas. Ang maunang sintomas ng hyperkalemia ay napaka-ambiguous, medyo pagod, nanghihina ang mga kamay at paa, medyo mabigat ang katawan. Marami sa mga nakatatanda ang hindi pinapansin ang ito na iniisip na ito ay dahil sa pagtanda o pagkapagod. Ang bato ay tinatawag na silent organ. Hindi ito sumasakit, hindi ito nagbibigay ng mga senyales, tahimik lang itong patuloy na nagtatrabaho. At kapag napansin, madalas ay malapit na sa huling yugto. Sa Pilipinas, may kultura ngang pagtitiis. Marami ang nag-aatubili na sabihin ang kanilang nararamdaman sa katawan at pinapaliban ang pagpapatingin sa doktor na sinasabing kaya pa. Kasalukuyan, tinatayang 1 sa bawat 8 matatanda sa Pilipinas ay may chronic kidney disease. At marami sa kanila ang hindi nalalaman, lalo na ang manasa 60s at 70s ay ang edad kung saan pinakamabilis na bumababa ang pagana ng bato, ngunit sila rin ang pinakamahirap na makapansin nito. Mas maaga ninyong malalaman, mas maaga ninyong mapoprotektahan. Mas tama ninyong malalaman, mas hindi kayo matatakot. Kaya, aling mga pagkain ang partikular na mapanganib at bakit nagiging problema ang mga pagkain ito kapag pinagsama sa nato? Pag-usapan natin ang bawat isa ng detalyado. Lahat ng ito ay mga pagkain pamilyar sa inyo at karaniwang nasa hapagkainan araw-araw. Ngunit pagkatapos ninyong marinig ang diskusyong ito ngayon, tiyak na magbabago ang pananaw ninyo sa hapagkainan. Kaya, ngayon, pag-usapan natin ng detalyado ang 7 pagkain na kailangan ninyong pag-ingatan kapag kinakain kasama nato. Muli, ang lahat ng ito ay mabuting pagkain. Hindi ang pagkain mismo ang problema, kundi ang pagkain nito ng sabay-sabay at araw-araw kasamang nato. Mangyaring huwag matakot at pakinggan ninyo hanggang sa huli. Mayroong ligtas na solusyon sa bawat isa. Ang una ay saging. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Gang. Elena Cruz, 68 taong gulang, dating may bahay mula sa Cebu. Si Gang Cruz ay mahigit 10 taon nang kumakain ng nato at saging tuwing umaga. Palagi niya akong sinasabihan, dahil sa kinakain kong napaka-healthy, tiyak na maayos ako. Ngunit isang umaga, naging irregular ang tibok ng kanyang puso at kailangan siyang biglang maospital. Sa pagsusuri, natuklasan na umabot na sa mapanganib na antas ang potassium sa kanyang dugo. Sinabi ni Nyeng Cruz sa akin sa kanyang ospital, "Dok, kinakain ko ang lahat ng mabagay na mabuti para sa katawan. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit kailangan nating mag-ingat sa saging?" Ang isang normal na laki nga saging ay naglalaman ng humigit kumulang 400 mg may potassium. Kung idaragdag ito sa 300 mg ng nato, ang dalawang ito lang sa almusal ay magiging 700 mg, mayroon pang ibang problema. Ang saging ay naglalaman ng maraming asukal, at kapag kinain sa walang laman ang tiyan sa umaga, mabilis na tataas ang antas ng asukal sa dugo. Pagkatapos,
naglalabas ng maraming insulin, at ang insulin na iyon ay nagpapakolekta ng potassium sa mga cells. Dahil dito, kailangan ng bato na magproseso ng mas maraming potassium, at ilang oras pagkatapos bumaba ang antas ng asukal sa dugo, ang potassium na nakolekta sa mga cells ay muling babalik sa dugo. Kailangan iproseso ng bato ang dalawang alon na ito, hindi lang isa. Para sa bato na nasa 60 taong gulang pataas, ito ay isang malaking pasanin na paulit-ulit na nangyayari tuwing umaga, kaya ano ang ipapalit dito? Ang mansanas ay isang napakagandang pagpipilian. Ang isang mansanas ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 150 mg kan potassium na isang katlong ang saging. Mayaman din ito sa fiber at mabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo. Ang pagpapalit lang ng prutas sa umaga ng mansanas ay makakatulong upang malaki ang mabawasan ang pagkonsumo ng potassium sa isang araw. Ang pangalawa ay canned tomato juice. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Jose Garcia, 72 taong gulang, dating guro mula sa Davao. Mataas ang presyon ng dugo ni Garcia, at simula nang marinig niya sa TV na mabuti ang tomato juice para sa presyon ng dugo, nakasanayan na niyang uminom ng isang lata tuwing umaga at tanghali. Dok, uminom akong tomato juice kaya hindi ko na siguro kailangan ang gamot sa presyon. Sabi niya isang araw nang may pagmamalaki. Ngunit ang mga kidney value ni Garcia ay dahan-dahan ngunit tiyak na lumalala. Isa sa mga dahilan ay ang tomato juice na kanyang iniinom araw-araw. Bakit problema ang tomato juice? Ang isang 200 ml lata ng tomato juice ay maaring maglaman ng hanggang 600 mg potassium. Ito ay 2 beses ang potassium ng nato at mayroong isang bitag na hindi napapansin ng marami. Maraming komersyal na tomato juice ang may dagdag na asin upang mapanatili ang lasa. Ibig sabihin, mataas sa potassium at mataas din sa asin. Para sa bato, ito ay dobleng pasanin. Bukod pa rito, kung inom ka ang 2 lata sa isang araw tulad ni Garcia, makakakuha ka ng 1,200 mg potassium. Sa halip na makabuti sa presyon ng dugo, unti-unti nitong sinisira ang bato. Kaya, ano ang ipapalit dito? Palitan ito en green tea o tubig. Ang green tea ay naglalaman din ng catechins at tianina, na mga sangkap na mabuti para sa katawan, at ang dami ng potassium ay humigit kumulang 27 mg lang bawat tasa. Kung ikukumpara sa tomato juice, ito ay isang 20 bahagi lamang. Ang pangatlo ay avocado. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Susan Reyes, 69 taong gulang, dating nurse mula sa Laguna. Si Reyes ay may maraming kaalaman sa kalusugan at alam niyang ang avocado ay isang masustansyang pagkain. Simula nang marinig niya na sikat ang pagkain ng nato at avocado sa kanin, ginawa niya ito tuwing umaga. Akala niya, ito ay isang perpektong almusal na punong nutrisyon. Ngunit sa pagsusuri 6 na buwan pagkatapos, natuklasan na ang potassium sa dugo ni Reyes ay tumaas na sa pinakamataas na limitasyon na normal na saklaw. Bakit kailangan nating mag-ingat sa avocado? Ang isang avocado ay naglalaman ng 700 hanggang 800 mg potassium. Kung idaragdag ito sa 300 mg na to, maring lumampas sa 300 mg sa isang almusal lamang. Ang inirekomendang dami ng potassium para sa mga taong may problema sa bato ay karaniwang 1,500 hanggang 2,000 mg sa isang araw. Ibig sabihin, ang avocado at nato lamang ang kumukonsumo ng malaking bahagi nito sa isang almusal. At kung kumain kang kahit kaunting pagkain na mataas sa potassium sa iba pang pagkain, madali mong malalampasan ang limitasyon. Kaya, ano ang ipapalit dito? Kung gusto mo ang creamy texture ng avocado, subukang haluan ng kaunting olive oil ang nato. Magkakaroon din ito ng creamy flavor, ngunit ang potassium sa olive oil ay halos zero. Makakatulong ito upang malaki ang mabawasan ang pasanin sa bato habang nananatili ang kasiyahan.
Ang pangapat ay mga nuts tulad ng almonds, walnuts, at cashew nuts. CG Ramon de la Cruz, 70 taong gulang, dating engineer mula sa Batangas, ay nakasanayan na kumain ng nuts buong araw para sa kalusugan. Sa umaga, inihahalo niya ito sa nato, sa tanghali, inilalagay niya ito sa salad, at kinakain din niya ito bilang merienda. Akala niya, mababa ito sa calories at mabuti para sa katawan, ngunit hindi niya alam kung gaano karaming potassium ang naipon. Bakit kailangan nating mag-ingat sa nuts? Ang isang dami na kasya sa palad, humigit kumulang 30 gram almonds, ay naglalaman ng humigit kumulang 200 hanggang 300 mg may ngam potassium. Ang problema ay napakadaling kainin ang nuts. Marami siguro sa inyo ang nakaranas ng pagbukas ang pakete habang nanonood ng TV at napansin na ubos na ang laman ng pakete. Kung kakainin mo ang buong 100 gram, makakakuha ka ng humigit kumulang 700 mg potassium sa katawan. Kung kumakain ka ang ilang beses sa isang araw tulad ni G. de la Cruz, hindi mo namamalayan na nag-ipon kang maraming potassium araw-araw. Kaya, ano ang ipapalit dito? Pumili na pinatuyong nori bilang malusog na merienda. Ang unsalted na pinatuyong nori ay mababa sa potassium at mayaman sa minerals. Ang pagpili ang pinatuyong nori sa halip na nuts bilang merienda kapag nagugutom ay makakatulong upang malaki ang mabawasan ang pagkonsumo ng potassium. Ang panlima ay pinatuyong pagkain tulad ng dried sweet potato. Si Nyeng Maria Santos, 74 taong gulang, dating may bahay mula sa Iloilo, ay pumili ng dried sweet potato bilang natural na merienda na walang preservatives. Medyo matamis ito at inakala niyang mabuti para sa katawan, kaya kumakain siyang 3,4 hiwa araw-araw. Akala niya, kaunti lang ang kinakain niya, ngunit napansin niya na dumarami ito. Bakit problema ang pinatuyong pagkain? Kapag pinapatuyo ang pagkain, ang tubig lamang ang nag-evaporate at nawawala. Ngunit ang mga mineral, kabilang ang potassium, ay nananatili. Sa katunayan, nagiging concentrate ang mga ito. Kung patuyuin ang 200 gram sariwang sweet potato, ang bigat nito ay magiging humigit kumulang 50 gram. Ngunit ang dami ng potassium ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, ang pagkain ng ilang maliliit na hiwa ng pinatuyong sweet potato ay katumbas ng pagkain ng isang malaking sariwang sweet potato sa mga tuntunin ng potassium. Nungit nagkakaroon ng ilusyon na kaunti lang ang kinakain dahil pinatuyo ito at mas marami pa ang kinakain. Hindi namamalayan na kumakain ka ng ang potassium na katumbas ng 2,3 sweet potato. Kaya, ano ang ipapalit dito? Kung talagang gusto mong kumain ng sweet potato, ipasingaw ang sariwang sweet potato at kainin ito. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung gaano karami ang kinain mo. Mabubusok ka rin ng natural at maiwasan ang sobrang pagkain. Ang panlima ay spinach. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni G. Carlos Ramirez, 71 taong gulang, dating magsasaka mula sa Baguio. Si G. Ramirez ay matagal nang nagtatanim ng sariling gulay at gustong-gusto niya ang spinach. Simula nang mabasa niya ang isang artikulo tungkol sa paglilinis ng katawan, sinimulan niyang kainin ang pinakuluang spinach kasama ng natto tuwing umaga. Naniniwala siyang ito ay isang natural na detox at isang paraan upang pasiglahin ang katawan. Sa loob kang 6 na buwan, nagsimulang makaramdam kang pagod si G. Ramirez at namaga ang kanyang mapaa. Inakala niyang ito ay dahil sa pagtanda, ngunit sa pagsusuri, natuklasan na bumaba ng husto ang pagana ng kanyang bato. Sinabi ni G. Ramirez, "Dok, gusto ko lang maging malusog. Kumakain akong gulay araw-araw, bakit nangyari ito sa akin?" Ang masalitang iyon ay nananatili pa rin sa aking isipan. Bakit kailangan nating mag-ingat sa spinach? Ang 100 gram karang pinakuluang spinach ay naglalaman ng humigit kumulang 690 mg ng potassium. Ito ay isa sa mga gulay na may pinakamaraming potassium. Bukod pa rito, ang spinach ay naglalaman ng maraming oxalic acid.
Ang oxalic acid ay kumakabit sa calcium sa katawan at lumilikha ng crystals na tinatawag na calcium oxalate. Kung naipon ito sa bato, magiging sanhi ito ng kidney stones. Ibig sabihin, ang spinach ay nagdudulot ng dobleng pasanin sa bato dahil sa potassium at oxalic acid. Gayunpaman, sa tamang paraan ng pagluluto, malaki ang mabawasan ang potassium. Ito ang teknik ng dobleng pagpapakulo. Pakuluan ang maraming tubig sa isang kaldero, ilagay ang spinach at pakuluan ng 2 minuto. Pagkatapos, alisin ito at itapon ang sabaw ng pinagpakuluan. Marami sa potassium ang natunaw sa sabaw na iyon. Pakuluan muli ang sariwang tubig at pakuluan ang spinach hanggang lumambot. Sa pamamaraang ito ng dobleng pagpapakulo, maaari mong bawasan ang potassium sa spinach ng 40 hanggang 60%. Kung talagang gusto mong kumain ng spinach, gamitin ang pamamarang ito. Iminumungkahi ko rin na palitan itong gulay na mas mababa sa potassium. Ang repolyo, munggo sprouts, at pipino ay mababa sa potassium, mayaman sa fiber, at napakagandang kasamang nato. Ang pangpito ay miso soup na may wakame. Marami siguro sa inyo ang nagulat nang marinig ito. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Gang. Sofia Lopez, 73 taong gulang, dating daycare teacher mula sa Sorsogon. Uminom si Gang Lopez ng miso soup na may wakame tuwing umaga mula pa noong bata pa siya. Ang lasa na ginawang kanyang ina. Tradisyonal na pagkain ng Pinoy, kaya tiyak na mabuti ito para sa katawan. Hindi siya nag-alinlangan. Ngunit sa isang check-up isang taon, napansin na tumaas ang kidney value niya sa isang nakakabahalang saklaw. Sa masusing pagtatanong tungkol sa kanyang magawi sa pagkain, lumabas ang miso soup na may wakame na kanyang iniinom araw-araw bilang isa sa mga dahilan. Labis na nalito si Gang Lopez at sinabi, "Dok, ang aking malolo't lola ay matagal nang uminom nito at matagal silang nabuhay. Naintindihan ko ang kanyang nararamdaman. Bakit kailangan nating mag-ingat sa miso soup na may wakame? Hindi ang wakame o miso soup mismo ang problema. Ang problema ay ang paraan ng paghahanda at ang kombinasyon ng pagkain. Ang pinatuyong wakame ay lumalaki sa dagat na sumisipsip ng maraming mineral. Kapag pinatuyo, nagiging concentrate ang mga mineral na ito. Kung ilalagay mo ang pinatuyong wakame sa isang tasa at buhusan ng mainit na tubig, matutunaw ang potassium sa wakame sa sabaw. At paano natin iniinom ang miso soup? Iniinom natin ang lahat ng sabaw, tama ba? Lahat ng potassium ay mapupunta sa iyong tiyan. Bukod pa rito, ang miso ay naglalaman ng maraming asin. Mataas sa potassium, mataas din sa asin. At kung kumakain ka ring ng nato sa almusal, ang kabuang potassium at asin sa isang pagkain ay maring lumampas sa ligtas na dami. Kaya, mayroon bang ligtas at masarap na paraan upang tamasahin ito? Mayroong 3 paraan. Ang una ay pakuluan muna ang wakame sa hiwalay na tubig sa loob ng 1 minuto, itapon ang sabaw ang pinagpakuluan, at saka ilagay sa miso soup. Makakatulong ito upang maalis ang ilang potassium. Ang pangalawa ay palitan ang wakame ng tofu, labanos, o kabuto bilang sangkap. Mas mababa ang maito sa potassium, at mas masarap at mas magiliw sa bato ang miso soup. At ang pangatlo ay huwag kumain ng miso soup na may wakame sa araw na kumakain kang nato sa almusal, o iwanan lang ang kalahati ng sabaw. Ang pinakamahalagang prinsipyo ay huwag pagsamasamahin ang maraming pagkaing mataas sa potassium sa isang pagkain. Tandaan ninyo ang 7 pagkain na ibinahagi ko ngayon. Humigit kumulang 400 mg sa isang saging, hanggang 600 mg sa 200 mg tomato juice, 700 hanggang 800 mg sa isang avocado, humigit kumulang 200 hanggang 300 mg sa 30 gram nuts, hanggang 600 mg sa 100 gram ng dried sweet potato, humigit kumulang 690 gram sa 100 gram ng pinapinak, at humigit kumulang 730 gram sa 100 gram sa 100 gram kam. Kung isa sa ayos ang maito, malinaw na makikita kung gaano kadali ang pag-ipon ng
potassium sa isang almusal lamang kung idaragdag sa 300 mg nato. Gayunpaman, muli akong magsasabi, hindi ko sinasabi na itigil ninyo ang mga pagkain ito, ang lahat ng ito ay mahusay na pagkain. Ang mahalaga ay iwasan ang pagkain nito ng sabay-sabay kasamang nato araw-araw. Kung kumain kang nato ngayon, kainin mo ang saging sa hapon. Kung gusto mong uminom ng tomato juice ngayon, huwag kang kumain ng nato sa araw na iyon. Ikalat ang potassium sa isang pagkain. Ito lang ang makakapagpabago ng malaki sa pasanin ng bato. Susunod, ibabahagi ko kung paano isasama ang natutunan natin ngayon sa araw-araw na hapagkainan. Ang 3 gintong prinsipyo at ang 3 araw na praktikal na plano. Marami na kayong natutunan ngayon. Ang 7 pagkain, ang ugnayan ng potassium at bato, at kung paano nagbabago ang katawan sa pagtanda. Maaring may ilang sa inyo ang medyo nag-aalala dahil sa dami ng impormasyon. Kaya, ano ang kakainin ko? Lahat ba ay mapanganib? Mangyaring huwag masyadong mag-alala. Ayoko na mabuhay kayo sa takot. Gusto ko na mabuhay kayo ng matalino na may kaalaman. Kaya ang 3 gintong prinsipyo at ang 3 araw na plano na ibabahagi ko ngayon ay nakatuon sa matalinong pag-ayos sa halip na pagtigil. Hindi ninyo kailangan na tuluyang isuko ang inyong paboritong pagkain. Kailangan lang ninyong baguhin ng kaunti ang kombinasyon at timing. Ito ay isang simple at napaka-epektibong prinsipyo na inilapat ko sa daan-daang pasyente. Una, ibabahagi ko ang 3 gintong prinsipyo. Ang prinsipyo, 1 ay magpalitan sa halip na magmonopolyo. Ito ang pinakamahalagang prinsipyo. Mangyaring itigil ang pagkain ng nato araw-araw. Sa halip, kumain kayo ngang 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Lumikha ngang isang ritmo, tulad ng pagkain lang tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Hindi ito nangangahulugang pagsuko sa nato. Maari pa rin ninyong tamasahin ang nato at makuha ang kahangahangang nutrisyon ng nato. Ngunit mabibigyan din ninyo ang inyong batong oras upang magpahinga at mag-recover. Isipin ninyo, kung patuloy kayong magtatrabaho ng walang pahinga kahit isang araw sa isang linggo, mapapagod kayo gaano man kayo kalusok. Ganon din ang bato. Kung kumakain kang nato araw-araw, kailangan ng bato na patuloy na magprosesong potassium araw-araw. Ngunit kung kumain kang paisa-isa, makakaroon ng oras ang bato upang maibalik ang balanse. Ano ang kakainin para sa protina sa mga araw na hindi kumakain ng nato? Ang itlog ay isang napakagandang pagpipilian. Ang isang itlog ay naklalaman lamang ang humihit kumulang 60 mg potassium na 1,5 nato. Ang puting isda, tulad ng tilapia o bangus, ay isa ring mahusay na pagpipilian. Ligtas din ang tofu kung susundin ang dami. Ang prinsipyo, 2 ay gawing kaibigan ang tubig. Ang potassium ay natutunaw sa tubig. Ito ang ginamit sa teknik ng dobleng pagpapakulo na ibinahagi ko kanina. Pakuluan ang gulay ng isang beses at itapon ang tubig, pakuluan muli. Ito lang ay makakatulong upang mabawasan ang potassium sa gulay ng 40 hanggang 60%. Sa mga eksperimento na sinubukan ko, ang pagpakulong sariwang spinach ngang isang beses ay nagbawas ngang humigit kumulang 30% ng potassium at ang dobleng pagpapakulo ay nagbawas ngang hanggang 50%. Ito ay isang malaking pagkakaiba. Siyempre, may kaunting bitamina na nawawala sa pagpapakulo. Ngunit para sa mga taong may problema sa bato, mas mahalaga ang pagbawas ng potassium. Marami pa ring nutrisyon na natitira sa pinakuluang gulay. At pagkatapos pakuluan, pisilin ng bahagya ang gulay upang maalis ang tubig. Dahil ang natitirang tubig ay naglalaman pa rin kaunting potassium. Ang prinsipyo, 3 ay matalinong pumiling kombinasyon. Kung kakain ka ang nato, kumain ka nito kasamang pagkain na mababa sa potassium at mataas sa fiber. Ang fiber ay may kahangahangang trabaho. Kumakabit ito sa potassium sa bituka at inilalabas ito sa katawan kasama ng dumi. Dahil dito,
nababawasan ang dami ng potassium na nasisipsip sa dugo. Ano ang pinakamagandang kasamang natto? Ang repolyo ay isang mahusay na pagpipilian. Mayaman ito sa fiber, mababa sa potassium, at madaling lutuin. Hiwain ito ng manipis, pakuluan ng bahagya, at lagyan ng kaunting ponzu sauce para masarap. Ang munggo sprouts ay napakaganda rin. Malutong, mababa sa calories, at napakababa sa potassium. Ang pipino ay isa ring ligtas na pagpipilian. Ang mga kabute tulad ng enoki at shiitake ay mabuting kasama. Mababa ang maito sa potassium at mayaman sa fiber. At napakasarap kung igisa sa kaunting sesame oil at kainin kasama ng natto. Ang tatlong prinsipyong ito, magpalitan, pakuluan sa tubig, at pumiling kombinasyon, ito lang. Hindi ito mahirap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang 2 araw na konkretong plano kung paano isasama ang prinsipyong ito sa araw-araw na pagkain. Para sa araw 1 at 2, simulan natin sa pagbabawas. Ngayong gabi, palitan ang saging sa ref ng mansanas. Bumili ngang ilang maliliit na mansanas sa supermarket. Humigit kumulang 50-50-75 bawat isa. At kung mayroon kayong tomato juice, itabi na rin ito sa pinakasulok ng cabinet. Simula bukas ngang umaga, palitan lang ang prutas sa almusal ngang mansanas. Maaari ka pa rin kumain ngang nato tulad ng dati. Tanggalin lang ang saging at tomato juice. Sa loob ngang 2 araw na ito, mababawasan ngang higit sa 700 mg ang potassium sa almusal. Ang pagkakaiba ay humigit kumulang 8,000 sa isang araw. Para sa araw 3 at 4, sanayin ang pagbabago ngang gawi. Simula sa almusal ngang araw 3, subukan ang teknik ng dobleng pagpapakulo kapag nagpapalambot ngang gulay. Spinach man o pechay, okay lang. Pakuluan muna ang unang tubig ng 2 minuto at itapon ang tubig na iyon. Pakuluan muli sa sariwang tubig hanggang lumambot. At pisilin ng bahagya. Sa simula, maaring medyo nakakapagod ito. Ngunit kung ipagpapatuloy mo sa araw 3 at 4, natural na magiging gawi ito. At kung inom ka ng miso soup na may wakame, pakuluan muna ang wakame sa hiwalay na tubig ng 1 minuto, itapon ang sabaw ng pinagpakuluan, at saka ilagay sa miso soup. O palitan ito ng miso soup na may tofu o labanos bilang sangkap. Ang tinatayang kabuwang gastos para sa araw 3 at 4 ay humigit kumulang 1,100-150 bawat araw. Para sa araw 5 at 6, alamin ang sikreto ng pagkokombina. Simula sa araw 5, gawing repolyo o munggo sprouts ang kasama ang natto. Ilagay ang hiniwang repolyo na bahagyang pinakuluang 2 beses na may kaunting ponzu shoyu sa tabi ng natto. O pakuluan ang munggo sprouts, lagyan ng kaunting sesame oil at toyo, at kainin kasama ng natto. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang nakakapagpahina sa pagsipsip ng potassium ng fiber, kundi napakasarap din. Marami sa aking mga pasyente na sumubok nito ang nagsasabing mas masarap ito kaysa sa dati nilang kinakain. Sa araw 6, subukang magpahinga sa natto. Sa halip, magluto ng itlog. Fried egg man o soft-boiled egg okay lang. Ang potassium sa itlog ay humigit kumulang 60 mg lamang. Ito ay magiging isang napakadaling araw para sa bato. Ang tinatayang gastos para sa araw 5 at 6 ay humigit kumulang 75,100 bawat araw. Ang araw 7 ay ang araw upang pagsamahin ang lahat ng natutunan mo sa linggong ito. Subukang gawin ang almusal sa ganitong paraan. 1 tasa ng kanin, 1 pakete ng natto, 2 beses na pinakuluang repolyo na may ponzu, tofu o labanos na may miso soup, at kalahating mansanas. Ang kabuang potassium sa isang almusal na ito ay natto 300, repolyo humigit kumulang 100, tofu humigit kumulang 50, mansanas humigit kumulang 75, na may kabuang humigit kumulang 555 kg. Kung ikukumpara sa dating almusal na may saging at wakame miso soup, nabawasan ang potassium ng halos 1,000 mg. Para sa bato, ito ay isang malaking pagkakaiba.
at napakasarap at sapat din ang nutrisyon. Maari mong kainin ang tanghalian tulad ng dati. Para sa hapunan, fokus sa puting isda o itlog at pinakuluang gulay. Ang tinatayang gastos para sa araw 7 ay humigit kumulang 1,150. Ang average na gastos sa loob nga 7 araw na ito ay humigit kumulang 1,800-1,550 bawat araw. Hindi mo kailangan ngang anumang espesyal na sangkap. Lahat ng ito ay madaling mabili sa supermarket o sa malapit na tindahan. Hindi mo kailangan ngang mamahaling health food o espesyal na supplements. Kailangan lang ninyong baguhin ng kaunti ang kombinasyon at timing. Naalala ninyo ba si Ge Santos? Gusto kong pag-usapan ang 6 na buwan pagkatapos ng kanyang emergency hospitalization. Labis na nag-alala si Ge Santos. Dok, akala ko hindi na ako makakakain ng kahit ano. Natatakot ako araw-araw, sabi niya. Sinabi ko kay Ge Santos, huwag kang matakot. Kailangan mo lang baguhin ng kaunti. Gumawa ako ng halos parehong bagong menu kasama ni Ge Santos. Kainin ang nato 3 beses sa isang linggo. Palitan ang saging ng mansanas. Laging dobleng pakuluan ang gulay. Idinagdag ngang kanyang asawa ang repolyo at munggo sprouts sa pang-araw-araw na pagkain. Palitan ang tomato juice ng green tea. Pagkatapos ang 3 buwan, ang potassium level sa dugo ni G. Santos ay bumalik sa normal na saklaw na 4.8 mmol. Naging stable din ang pagana ng bato. Pagkatapos ang 6 na buwan, bumuti pa ang kanyang followers ang 30% at hindi na kinailangan ni Ge Santos na sumailalim sa dialysis. At nang huli kong makita si Ge Santos, kakabalik lang niya at ng kanyang asawa mula sa isang paglalakbay sa Cebu. Nakangiti si Ge Santos at sinabi, Dok, ang sakit na iyon ay isang regalo. Tinuruan niya ako na makinig sa boses nga aking katawan. Ngayon, hindi lang ako nabubuhay, mas gising ako sa buhay. Hindi kailangang malaki ang pagbabago. Kahit maliliit na pagsasayos, kung nasa tamang direksyon, tiyak na tutugon ang katawan. Kaya, sa huli, gusto kong magbigay nga espesyal na mensahe ayon sa edad. Para sa mga nasa 50s, 60s, at 70s, pataas at sa kanilang pamilya, ibinabahagi ko ito ng buong puso. Hindi lang sa inyong edad, ngunit kung maari, pakinggan ninyong lahat upang mas malalim ninyong maunawaan. Una, mayroon akong gustong sabihin sa inyo na nasa 50. Ang 50s ay ang edad kung saan pinakamataas ang pag-asa para sa pagaling ng bato. Dahil walang sintomas at ang mga values sa check-up ay normal pa, marami ang nagpapaliban nito. Ngunit marami na akong nakita na umiyak sa paglabas ng usapan tungkol sa dialysis sa 70s. Sana nagbago ako nun. May 3 bagay akong gustong gawin ninyo ngayon na nasa 50s. Ang una ay kapag tiningnan ninyo ang resulta ng blood test sa susunod na check-up, siguraduhin na suriin ang 2 values, creatinine at EGFR. Sasabihin sa inyo ngang 2 ito ang tunay na kalagayan ng inyong bato. Ang pangalawa ay simula ngayon, gawin ninyo ang nato 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Hindi ito nangangahulugang pagtigil sa pagkain araw-araw, kundi pagpapalit lang. Ito lang ay magbibigay ngang malaking kaluwagan sa bato. Ang pangatlo ay palitan ang saging sa almusal ng mansanas. Ito ang pinakamadaling pagbabago sa mga ibinahagi ko ngayon. Ngunit ang maliit na pagbabagong ito ay magdudulot ng malaking pagkakaiba sa kalagayan ng bato pagkatapos ng 10-20 taon. Ang tamang gawin na sinimulan sa 50s ay ang pinakasiguradong ipon para sa kalusugan sa pagtanda. Ang maliit na pagbabago ngayon ay magdudulot ng malaking kapayapaan sa hinaharap. Susunod, may gusto akong sabihin sa inyo na nasa 60s. Ang 60s ay ang edad kung saan nagsisimulang lumabas ang nga pagbabago sa bato bilang ma-followers. Mas mabilis mapagod kaysa dati. Namamaga ang mukha o mga kamay at paa kapag gumising sa umaga. Dumami ang pagising sa gabi para umihi.
medyo nanghihina ang mga kamay at paa. Maaring may ilang sa inyo ang nakakaramdam ng pagbabagong ito. Ito ay mga senyales na ipinapadala ng katawan. Hindi ito alarma, kundi mensahe. Sinasabi sa inyong katawan na may panahon pa. May 3 bagay akong gustong gawin ninyo ngayon na nasa 60S. Ang una ay suriin kung mayroon kayong kinakain araw-araw kasamang nato sa almusal mula sa 7 pagkain na natutunan ninyo ngayon. Saging, tomato juice, wakame miso soup. Kung ang isa sa mga ito ay totoo, baguhin ang kombinasyon simula ngayon. Ang pangalawa ay gawing-gawi ang teknik ng dobleng pagpapakulo kapag nagpapalambot ng gulay. Sa simula, maaring medyo nakakapagod ito, ngunit kung ipagpapatuloy mo sa loob ng 1 linggo, natural na magiging gawi ito. Ang pangatlo ay subukang ibahagi ang kwento ngayon sa inyong pamilya. Kung magagawa ninyong baguhin ang gawi sa pagkain ng makasama, mas madaling ipagpatuloy. Ang pagprotekta sa bato ay hindi isang malungkot na laban na ginagawa ng mag-isa. At kung magpapatuloy ang ganitong masintomas, magpatingin agad sa inyong doktor. Kung nakakaramdam ng pamamanhid o panghihina ng kamay at paa kapag gumising sa umaga, o kung matagal na nawawala ang marka kapag dinidiinan ang paa ng daliri, o kung patuloy ang pagkapagod na walang malinaw na dahilan, o kung nakakaramdam ng irregular na tibok ng puso, maring ito ay senyales ang hyperkalemia o na humihingi ng tulong ang bato. Mahalagang suriin ito nang hindi iniisip na ito ay dahil sa edad. Ang maagang pagtuklas ang pinakasiguradong paraan upang maprotektahan ang bato. Panghuli, may gusto akong sabihin sa inyo na nasa 70 pataas at sa inyong pamilya. Maring may ilang sa inyo na nasa 70s pataas na nag-aalala na sa kanilang kidney values at binibigyan na ng payo ng doktor. O maaring mayroon din sa inyo ang nag-aatubili na baguhin ang nakasanayang almusal na matagal nang ginagawa. Naintindihan ko ang inyong nararamdaman. Ang saging tuwing umaga, ang wakame miso soup tuwing umaga, hindi lang ito pagkain, kundi isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay na naipon sa loob ng mahabang panahon. Ngunit marami na akong nakita na pasyente na nasa 10 at 80 at naging stable ang values at nabawi ang sigla sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago sa gawi. Maaari kong ipagdiinan na ang edad ay hindi dahilan dahil may mga pasyente na talagang nagpatunay nito. Para sa mga nasa 70s pataas, may isang pakiusap lang ako. Huwag ninyong subukan na gawin ng perpekto ang plano ngayon. Pumili lang ng isang bagay na kaya ninyong gawin sa loob ng 2 araw at ay pagpatuloy ninyo iyon. Ang pagpalit lang ng saging sa mansanas ay sapat na. Ang paggawa lang nato 3 beses sa 1 linggo ay sapat na. Kahit ang pag-iwan lang ng kalahati nga sabaw ng wakame miso soup ay ikagagalak ng bato. Hindi kailangang maging perpekto. Ang pagpapatuloy ang lahat. Mayroon din akong pakiusap sa inyong pamilya. Kapag naghahanda ng almusal, maghanda ng mansanas sa halip na saging. Tulungan sila sa dobleng pagpapakulo ng gulay. At kapag napansin ninyo ang maliliit na pagbabago sa kanilang katawan, kausapin sila ng mahinahon. Namamanhid ba ang makamay at paa? Naalala ba sa pamamaga? Ang matangang pamilya na nakakapansin ng maliliit na pagbabago ang pinakamahalaga para sa maagang pagtuklas. Gusto naming makapaglakbay kayo sa Cebu kasama ang inyong nga apo. Para doon, mayroong maliit na hakbang ngayon, hindi ninyo kailangan mag-isa, kaya ninyong baguhin ng paunti-unti kasamang pamilya. Ang bato ay 60-70 taon nang nagtatrabaho ng tahimik para sa inyo nang hindi nagrereklamo kahit minsan. Ngayon, kayo naman ang magpagaan ng trabaho ng bato. Sa huli, kung matatandaan ninyo lang ang pinakamahalaga, sapat na. Patuloy na kumain ng nato. Iwasan lang na pagsamasamahin ang 7 pagkain araw-araw. Ang spinach ay maaring kainin ng ligtas sa pamamagitan ng dobleng pagpapakulo. Para sa wakame miso soup, palitan ang sangkap o iwanan ang kalahating ang sabaw. At ang 3 prinsipyo, magpalitan
pakuluan sa tubig, at pumili na kombinasyon. Ang tatlong ito lang ay malaki ang mababago sa pasanin na bato. Kung nakatulong kahit kaunti ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button sa ibaba ng screen. Ang inyong ma-likes ay makakatulong upang may hatid ang video na ito sa mataong nahihirapan din sa paraan ngang pagkain ngang nato. At kung mayroon kayong kakilala na kumakain ngang nato at saging tuwing umaga, o mga magulang o kapamilya na matanda na at umiinom ngang tomato juice araw-araw, mangyaring ibahagi ang video na ito sa line. Hindi ninyo kailangan magbigay ngang mahirap na paliwanag. Sapat na ang ipadala lang ang panorin mo ito. Ang isang share ay maaring maging simulang pagliligtas ngang buhay ngang isang mahal sa buhay. Ang kaalaman ay nagiging tunay na kapangyarihan lamang kapag ibinahagi. Panghuli, mangyaring ipaalam sa akin sa comment section. Pagkatapos panorin ang video ngayon, ano ang naisip ninyong kainin sa halip na saging bukas ngang umaga? Mansanas ba? O mayroon kayong iniisip na ibang prutas? Binabasa ko ang lahat ng inyong komento. Sinusubukan kong sagutin ang bawat isa hanggat maari. Ang inyong makomento ay makakatulong din upang bigyan ng lakas ng loob ang mataong nahihirapan din. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang tungkol sa 5 pagkain na madaling mabili sa supermarket na makakapagpalakas ng kakayahan ng bato ng ilang beses kung pagsasamahin sa nato. Ito ay isang positibong diskusyon na magpapalalim pa sa natutunan natin ngayon. Huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button upang hindi ninyo ito makaligtaan. Ang bato ay walang sinasabi, hindi ito sumasakit. Tahimik lang itong patuloy na nagtatrabaho para sa inyo. Ngayon, bigyan ninyo naman ngang kaunting pabor ang tahimik na dedikasyon na iyon. Isang mansanas sa halip na saging, nato bukas sa halip na ngayon. Ang maliliit na pagpiling iyon ay makakaliha ang pangaraw-araw na buhay kung saan maaari kayong magtawanan kasama ang inyong mahal sa buhay sa susunod na taksibol at sa taksibol pagkatapos nito. Buong puso kong sinusuportahan ang inyong kalusugan. Makita-kita ulit tayo sa susunod na video.